Hello po, para po sa mga Bible studies ko, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa impyerno. No? Marami po kasing mga reliyon sa ngayon, maging sangka Kristyanuhan, Hindu, Budista, Muhammadano, naniniwala na ang lugar ng impyerno ay isang lugar na maapoy. No? At sabi nila, yun daw ay isang daigdig na mga namatay na mga tao na kung saan yung mga kaluluwa nila ay pinaparusahan doon ni Satanas na Diablo. At sinasabi pa nila na ang mga lugar na ito ay dagat-dagatang apoy, no? Para bang lava at maapoy na kung saan ang mga kaluluwa ng taong masuwayin sa Diyos ay magdurusa magpakailan-kailanman. At sinasabi din nila na ang Diyos daw mismo ang gumawa nito para parusahan niya yung mga hindi naglilingkod sa Kanya. Pero ano pa ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusunog ng mga tao sa mga anak nila sa apoy? Tingnan natin sa Jeremias 7:31. Kasi noong unang panahon, bago dumating pa si Jesus noong panahon ng mga Kanaanita at mga Israelita, ang mga Kanaanita noon ay nanununog ng kanilang mga anak sa apoy at inihahandog nila ang kanilang mga anak sa kanilang mga Diyos. Ang panununog po na ito ay hindi cremation, hindi yung pagka namatay ang anak nila ay susunugin nila sa apoy, hindi. Kundi ang panununog nila ay buhay pa yung kanilang mga anak. Ihahandog na nila sa kanilang mga Diyos, no? Tulad ni Molech, ni Baal. No? Susunugin nila ang kanilang buhay ng mga anak doon para sa paghahandog sa kanilang mga Diyos. At pati yung mga anak nila na ayaw sumunod sa kanila, dinadala din nila doon sa lugar na yun para sunugin yung kanilang mga anak. Ngayon, dumating ang panahon na nung mga Israelita, nakita nila ito, gumaya sila sa mga ginagawa ng mga Kanaanita. At dito nga po sa Jeremias 7:31, inulat mismo, sinabi mismo ito ng Diyos. No? Sabi dito, itinayo nila ang matataas na dako ng Topet na nasa libis ng mga anak ni Hinnom. Para para sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy. Yan ang sinabi ng Diyos. Nakita ng Diyos yung kanyang mga bayan na Israel na gumaya sa mga ginagawa ng mga Kanaanita. Itinayo pa nila itong Topet na to na kung saan sinusunog nila ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy. Kaya anong sinabi ni Jehovah? Kung itutuloy natin ito, sabi ng Diyos, bagay na hindi ko inuutos o nasukman sa aking puso. Ano sabi? Ulitin ko po. Hindi ko inutos sa kanila at hindi man lang sumagi sa puso ng Diyos. Ngayon, kung hindi man lang nag-utos ang Diyos na gumawa sila ng dako o kung saan susunugin nila ang kanyang mga anak na lalaki at babae sa apoy, gagawa pa kaya ang Diyos ng isang impyerno ng apoy na kung saan siya mismo ang manununog ng kanyang masuway na anak sa apoy at parurusahan doon magpakailan-kailanman? Sabi sa Jeremias 7:31, hindi gagawin ng Diyos yun. Hindi niya gagawin na sunugin ang kanyang masuwaying anak sa apoy. No? Dahil Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ayon nga po sa unang Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Paano po ba yun? Halimbawa kayo, magulang kayo, pero kayong masuwaying anak, galit na galit ka sa kanya kasi sobrang masuwayin. Ang gagawin nyo, para lang tumigil siya, kukunin mo yung kamay niya, dadalhin nyo sa stove, at susunugin yung kamay niya. Gagawin nyo ba yun? Kung mahal nyo ang anak nyo, gagawin nyo bang sunugin ang kamay ng anak nyo sa apoy? Diba, karumal-dumal yun? Na hindi nyo gagawin yun kasi kayo ay maibigin. Mahal nyo yung anak nyo. Kahit na siya ay
ay masubayin, hindi nyo gagawin yung susunugin mo yung kamay. E di lalo na itong sa impyernong ito na turo, no? Na ang turo nito ay ang Diyos daw mismo ang gumawa nito at susunugin niya ang kanyang masuwain, anak, mga anak, sapoy, buong katawan, mula ulo hanggang paa, dadali niya doon at parurusahan at pagdurusahin niya ito magpakailan-kailanman. Tama po bang paniwalaan ang ganitong uri ng turo ng impyerno? Isa pa, halimbawa po, 80 years kayong nabuhay. Bawa ako, 80 years na nabuhay na napakasama ko. Pagkamatay ko, syempre, parurusahan daw ako na sa impyerno. Diba? Anong parusa sa akin? Magpakailan-kailanman. Paano ba? Ilang taon ba yung magpakailan-kailanman? Hindi lang po 1,000 taon. Hindi lang po ito 10,000 years. Hindi lang po ito 1 million years. Magpakailan-kailanman, billions of billions, walang katapusang pagpaparusa sa akin. Ilang taon lang po ako nagkasala? 80 years lang. 80 years lang ako nagkasala. Tapos ang parusa sa akin ng isang maibiging Diyos ay magpakailan-kailanman, 1 million years, kahit nga po 1 million years lang diba, saan ang pagiging makatarungan ng Diyos na ako'y nagkasala lang ng 18 years, ang parusa sa akin ay magpakailan 100 million years. Tama po bang paniwalaan ang impyerno? Kami pong mga saksi ni Jehovah, hindi po kami naniniwala doon. Kasi ang paniwala po namin, ang Diyos ay maibigin at makatarungan. Hindi po siya gagawa ng impyerno para parusahan ng kanyang mga pagdurusahin ng kanyang masuwayng mga anak. At hindi rin po tamang isipin o paniwalaan na si Satanas na Diablo pa ang gagamitin ng Diyos para parusahan tayo. Bakit po? Kasi, di ba si Satanas na Diablo ang ugat ng lahat ng kasamaan, kaya nga po nangamanan natin ang ating mga kasalanan kay Adan at Eva, kaya po nagkasala si Adan at Eva dahil kay Satanas na Diablo. Bakit gagamitin pa ng Diyos si Satanas para parusahan tayo? Di ba? Parang lumalabas na ang Diyos mismo ang gumawa sa Diablo para makasala tayo, para tayo ay parusahan. Diba hindi po makatarungan at hindi maibigin ang ganong paniniwala tungkol sa Diyos? No? Dahil hindi po totoo yun. Hindi po totoo ang maapoy na impyerno. Yung literal na maapoy na impyerno. No? Hindi po totoo yun. Kapag ka namatay ang isang tao, wala na pong malay. No? Sa susunod ko pong video, matatalakay ko ang bagay na yon.